umpisahan na po agad natin etong ating talakayan. Dito sa nakita natin mga kababayan na live streaming nitong si Harry Roque na kung saan mga kababayan binabanatan niya dito yung mga senador at yung mga congressman. Kaso nga lang ang problema, yung mga sinasabi dito ni Roque mga kababayan ay tumatama sa mga kaalyado at kasamahan niya. Katulad nitong si Bongo at nitong sina Senator Bato de la Rosa. Mga kababayan, so ngayon kung titingnan yung mabuti, yung sinasabi niya dito mga kababayan na eto daw ayuda bilang vote buying mga kababayan or yung sinasabi na legal na vote buying mga kababayan hindi niya siguro alam na ang isa sa nananamasa niyan si Sara Duterte. Si Sara Duterte, si Bongo at eto mga kababayan si Bato de la Rosa. So ngayon pakinggan po natin mga kababayan etong video nitong si Harry Roque na kung saan pasimple niyang binabanatan yung mga kasamahan niya na tinatawag niyang sinatong. Ano po, so ngayon, ito i-play na po natin. Alam din po natin na yung controversial na AKAP na dati ay pinamimigay lang ni Speaker Martin Romualdez ay na-retain. Bakit? Kasi binigyan ng 5 billion ang kada senatong at ang mga congressman naman ay merong 26 billion. Binigyan daw ng tigpa 5 billion mga kababayan. Tigpa 5 billion yung daw pong mga senador. Ibig sabihin mga kababayan, isa sa binigyan ng tigpa 5 million, kung may katotohanan man ang sinasabi nitong si Roque, isa sa nakatanggap niya si Bongo, etong si Bato de la Rosa, at yung iba pa mga senador na kaalyado nitong si Digong na ngayon ay binabanatan nitong si Roque. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Ang suma total, yan po ay 83 million na AKAP para sa mga congressman at kung 5 billion po para sa Congress sa mga senatongs divided by 24, yan po ay roughly 200 something million kada isa. Now, ano pong ibig sabihin nito? Well, ibig sabihin po talaga ang Kongreso hindi alam ng prioridad. Una-una, hindi nila alam na dapat sumusunod sila sa saligang batas na edukasyon ang dapat pinakamalaking allocation. Inuna nila yung mga infrastructure project na wala namang pakinabang ang taong bayan kasi kalahati no napupunta na sa kanilang mga bulsa. Now, itong AKAP nito ang masakit. Alam nyo ba, nagkaroon din ng opinion itong si Chairman Garcia ng COMELEC ng pamimigay ng ayuda kasama ng AKAP, ang TUPAD at ang AIX ay hindi pinagbabawal sa panahon ng eleksyon. Samantakin nyo, yung 83 million kada congressman na 200 million kada senatong, pwede nilang ipamigay sa panahon ng eleksyon, maski election period na at hindi sila mapaparusahan for an election offense. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, lahat ng mga ayuda na dapat ibinibigay sa isang buong taon, uubusin po yan sa panahon ng eleksyon dahil ang eleksyon ay Mayo. Sigurado po yan. Marso pa lang, ubus na yan. So ibig sabihin mga kababayan, kaya pala, etong sina Bato de la Rosa, etong sina Bongo, talagang puspusan mga kababayan yung pamimigay nitong AIX gamit-gamit pa etong DSWD. Ito mga kababayan gusto ko lang ipakita sa inyo yung proof. Kung makikita nyo dito, ito. Yung may kamay na naikot mga kababayan, nakalagay dito, AIX DSWD payout, Senator Bongo. Ibig sabihin, pinangunahan nitong si Bongo. Ngayon mga kababayan, pag yan kasi mga kababayan ay ikinlik natin ito, yan. Pupunta tayo dito. Yan. Kung makikita nyo mga kababayan, napakalaki dito ng larawan nitong si Bongo na kung saan ang lalakas ng loob nilang magsabi na parang hindi sila nakinabang dyan po sa AIX mga kababayan. Para hindi mapabango parang hindi nila napakinabangan na bumango yung kanilang pangalan, gamit-gamit nila etong AIX. Ayan tingnan nyo mabuti baka sabihin ng iba fake news. Click natin to. Punta tayo dito. Inyo Ilonggo. Ano? Ang akong pangalan Bongo, di igagaw ta. Kinsay palahubog sa inyo, palahubog. Ayan mga kababayan namimigay sila ng AIX dyan. Ayan si Bongo nagsasalita pa. Kaalyado ni Duterte mga kababayan. Hindi lang yan, eto pa si Bato de la Rosa. Isa din sa nakikinabang niyan. Kaya hindi rin natin masisisi mga kababayan kung bakit gano'n na lamang po ang tingin ni Roque sa mga ayuda. Kasi nga, masyadong inabuso ng mga kasamahan niya. Katulad ditong si Bato de la Rosa
Katulad mga kababayan, nitong sina Bongo. At si Digong nga mga kababayan, isa rin sa nakagamit niyan. 'Di ba? Kung titingnan yung mabuti, kaya alam na alam ni Sara mga kababayan na yun daw ayuda nagiging legal na sa pamamagitan ng AIX mga kababayan. Kasi nga, ganun ang gawain nila eh. Ganun yung gawain na mga kasamahan nitong si Sara, katulad nitong si Bato, at katulad nitong si Bongo. Ginagamit nila mga kababayan yung AIX para sa kanilang pangsariling interes sa pangangampanya. Ayan no, napakaliwanag naman no. So ngayon, balik tayo kay Roque. Kasi may mga listahan na yung mga senatong at mga congressman na yan kung saan talaga sila mamimigay para ang mangyayari institutional vote buying. Oh. Namantakin nyo, gano'ng kalaki yung akap na yan, 83 million, yan ay akap lang kada kada congressman. Meron pang tupad, meron pang AIX. Isabihin mo na Nako! na kada congressman ay meron silang tagta 10 million each. O di meron na silang 100 million na pamigay. Mantakin nyo, 100 million. Ang mga butante naman kada distrito, 100,000. So pag ikaw Oy, Bato, Bongo, makinig kayo dito kay sa sinasabi ng kaalyado ninyo. Makinig kayo sa sinasabi nitong si Roque. Dahil kayong isa sa gumagamit niyang AIX. At saka dapat makinig din mga kababayan, etong si Congressman Pulong. Kasi 'di ba, isa siya sa nanguna mga kababayan ng paggamit at pagpapasahod, pamimigay ng cash assistant mga kababayan sa tupad. Napakaliwanag na talakay natin yan noong nakaraan. Kaya nga dapat makinig yung mga kaalyado ni Digong dito. Alam nyo, ito yung nakakaloko dito eh. Nagsasalita ng hindi maganda yung kaalyado nitong si Digong mga kababayan, pero lahat ng sinasabi, tumatama rin sa kanya mga kasamahan katulad ni Bongo, ni Bato, at netong si Pulong, maging etong si Sara. Kasi si Sara mga kababayan, meron ding inilabas dati na post na kung saan kasama siya na namimigay ng AIX mga kababayan. Ibig sabihin, kaya nasasabi nila na vote buying yan kasi mismong sila, ginamit nila yan para makakuha ng boto. Ano po, ipagpatuloy pa natin. ay namigay lang sa mga 30,000 at meron ka namang 100 million, sigurado ka ng panalo. Hindi ka nagagastos halos ng sarili mong pera. No? Kung Ay, Ma'am Army Green, mega love shoutout. At saka kay Ophelia San, ayan, mega love shoutout ha. gagastos na lang sila ng sariling pera para mamili ng boto, kaunti na lang. Ang problema sa ating mga taong bayan, ang akala nila, yung mga ayuda na yan, nanggagaling sa bulsa ng mga senatong at congressman. Hindi po. Galing po yan sa buwis ng lahat ng mamamayang Pilipino. Hindi gaya ng mga congressman at senatong na naghihirap. Kasama rin po yan yung luha at saka yung pawis ng mga OFWs na talaga namang nagbubuhay alila. Alam niyo, minsan ako nakasama dito mga kababayan 2 beses ata. Ano yun sa Batangas? Ano po, kung matatandaan nyo, di ba na-live ko pa nga yun, dun sa may Lipa, Batangas mga kababayan, na kung saan namigay ng akap and then tinulungan yung mga kababayang Pilipino natin na nakatanggap talaga ng ayuda. And then wala naman kasi mga kababayang sinasabi doon na ito ay galing sa bulsa ni politikong ganito. Ang sinasabi doon mga kababayan, yon ay pinagtulong-tulungan na mga congressman para mapakinabangan ng taong bayan yung pera ng mamamayan. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, hindi ko sinasabi na 100% sinusuportahan ko yung AKAP, pero personal ko nakita na nakakatulong talaga yan sa mga kababayang Pilipino natin. Especially mga kababayan, kung papipiliin lang ako, kung kukurakutin yung pera o gagawin na lang ayuda at ipapamigay sa mga kababayang Pilipino natin at mapapakinabangan, doon na ako sa ayuda. At least kahit papaano na balik na papakinabangan ng taong bayan yung tax na ibinabayad po nila. Kaysa naman sa kinukurap, hindi maipaliwanag kung saan dinala yung pera. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kung ako pipiliin ko pa rin etong mga akap, tupad at saka itong AIX. Bakit mga kababayan? Kahit papaano nabalik sa taong bayan eh. Kaysa doon sa kinukurap yung pera, ginagawang confidential funds, tapos kapag nagkahulihan, nagkaalaman mga kababayan, hindi naman maipaliwanag kung nasaan yung pera at sila pa ang galit kapag tinatanong. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sa iba't ibang parte ng daigdig para lang mabuhay ang kanilang mga minamahal sa buhay dito sa Pilipinas. Alam nyo, nung ako'y nagsampa ng kaso laban dyan sa pork barrel na yan,
Ang sabi talaga ng Korte Suprema, kayong mga mambabatas, ang trabaho nyo lamang ay gumawa ng At saka mga kababayan, take note ito kasi ang problema eh. Ito yung problema dito. Yung AX kasi mga kababayan sa DSWD po kasi yan. Ang problema lang kasi mga kababayan, kaya siguro nasasabi ni Roque na vote buying, kasi yung katulad na politiko nitong si Bongo, talagang nakalagay pa. Yung kanyang mukha mga kababayan, saglip na logo ng DSWD yung nakalagay dyan. Nakalagay pa yung mukha nitong si Bongo. Tapos ang masaklap mga kababayan, kada magbibigay ang DSWD mga kababayan ng AX sa mga kababayang Pilipino natin, kinukuha ng katulad ni Bongo yung pagkakataon para makapangampanya. Diba para nga naman masabi ng taong bayan na eto pala si Bongo, mabait, matulungin, namimigay ng AX kasama. Tapos kinukuha din yung pagkakataon nito mga katulad ni Bato de la Rosa. Nasaglip na ang nakalagay dyan, mga kababayan, ay logo ng DSWD. Kita nyo yung mga nakalagay dito, mukha mga kababayan ni Bato de la Rosa. Yan kasi ang problema, kaya siguro nasasabi ni Roque na mga kababayan na yung AX at saka yung tupad ay ginagamit ng mga politiko. Kasi nga, mukha nila yung mga nakalagay. Ano po, ipagpatuloy pa natin. tao ng budget. Matapos magawa na ang budget, wala na kayong pakialam sa implementasyon. Yan ay gawain na ng ehekutibo. Mantakin niyo ngayon, yung akap pa lang, 83 million kada congressman. Ay, shoutout kay shoutout kay Degasas, ayan, kay Mansot Dante from Kapul and Samar. May galab shoutout po sa lahat ng taga-Samar. 100 million kada senatong na pamimigay para sa eleksyon. Malinaw na malinaw po yan. At kung isusuma total mo nga, maliit ang 100 million kada congressman. At maliit ang 250 kada senatong sa ayuda na iuubusin nila from now until May. At yun nga pong masakit, hindi siya covered ng election ban. Mantakin nyo yan. Gagamitin ang pondo ng taong bayan para bumili ng boto. Tama ba yan? At ano pa pong nangyari? Naku, tumaas pa po. Halos kalahating bilyon po ang program funds. Ano ba yung mga program funds? Yan po talaga yung mga importanteng mga proyekto na habang walang pondo ay hindi mapopondohan. Ibig sabihin, yung mga yan, gaya ng mga, yung ating counterpart financing para sa mga foreign funded projects, yan po yung nilalagay nila sa program funds. Samantalang, yan ang mga proyekto na po pwede nang gawin kung bibigyan lang ng counterpart financing ng Pilipinas. Hindi po nangyayari. Napakalungkot po. Alam mo siguro, unang-una, labag sa saligang batas yung pagbibigay ng mga senatong at congressman sa ayuda. Yan po ay kaso ko, Bellica versus Congress of the Philippines. Na talaga ang trabaho lang nila bumuo ng pantaunang budget. Matapos niyan, hindi na sila dapat nakikialam, maghihimasok sa implementasyon. And yet, eto mga kababayan, sa madalit salita, yung sinasabi dito ni Roque, galit sila sa ayuda. Ayaw nila na ang gobyerno namimigay ng ayuda sa mga kababayang Pilipino natin. Kasi ang tingin po nila mga kababayan, vote buying daw po yan. Pero mga kababayan, ito yung nakakatuwa dito eh. Yung mga nagsasabi na ayaw nila sa ayuda, sila yung mga nasa sa mukha ng mga ayuda na ipinamimigay ng DSWD katulad ng AX. Katulad mga kababayan din ng tupad. 'Di ba minsan ginagamit yan ng mga politiko yung tupad. At isa sa gumamit niyan ay walang iba. Kung hindi mga kababayan, etong si Paulo Duterte. Wait lang, hanapin natin. Para makita nyo lang. Pinangunahan. Ito mga kababayan, no? Para makita nyo lang. Ayan, no? Di ba napakaliwanag? Sila ang gumagamit niyan, mga kababayan. Isa sa pinakatalagang talamak na gumagamit niyan. Kaya nasasabi nila, mga kababayan, na yan ay nagiging vote buying. Legal na vote buying daw. Kasi nga tulad nito, ito, Davao City. First Congressional District. Yan yung source natin, mga kababayan.
Sabi dito, payout sa tupad, program sa Davao City pinangunahan ni Representative Paulo Duterte. Mukha nila yung nakalagay dyan, oh. Kaya nga gamit na gamit nila, mga kababayan, yung mga programa ng ating gobyerno. Kiniklaim nila. Credit grabber nga, mga kababayan, eh. Kiniklaim nila yung credit na para dapat doon sa ating gobyerno para malaman ng taong bayan na yung tax na ibinibigay nila ay bumabalik din sa kanila sa ganitong klase ng pamamaraan. Ano po, kaso nga lang kaya hindi naaalaman ng iba, mga kababayang Pilipino natin, kasi kinukuha nila yung credit. Ginagamit nila, mga kababayan, sa pangsarili nilang interest. O pagtabi-tabihin natin para makita nyo. O ayan, AX, gamit na gamit ni Bato de la Rosa. Malakas ang loob na magsabi na bakit daw iziniro yung PhilHealth. Pero yung daw pong AKAP, mga kababayan, at saka yung AX, pinoponduhan. Ayan, o. Pero siya naman ang isa sa nakikinabang. Ganon din, mga kababayan, etong si Bongo. Diba? Kung sino pa yung mga malalakas kumontra, sila pa yung talamak na nakikinabang niyan para sa kanilang election bid, mga kababayan. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dinagdagan pa nila. AX, tupad, at ngayon, yan, AKAP. O, imbis na mawala, dinagdagan pa sa panahon ng eleksyon. Ano na ngayon ang pag-asa ng mga talaga namang dapat maihalal sa ating Kongreso dahil hindi sila nag-aaksaya ng panahon sa mga investigasyon ng Huwad Committee? Ano na yung mga tsansa ng nais magsilbi dahil meron silang kakayahan bukod sa pagsa-cite in contempt sa mga resource persons na hindi naman dapat sina-cite in contempt dahil labag na ang ginagawang investigasyon ng Huwad Committee? Kaya tuloy, bulok ang mananatili sa Kongreso. Mabuti na lang ay merong term limits. Goodbye, Barbers. Papalit sa kanya yung asawa niya. Goodbye. Nako, may ads pa. Wait lang. Wait lang, mga kababayan, ha. Kita nyo. Wait lang, output. Yan. Tingnan nyo to, mga kababayan, ha. Alam na ni Roque ang mangyayari. Alam na ni Roque ang mangyayari sa eleksyon, mga kababayan. Daw, mga congressman, matatalo na. Matatalo na daw, mga kababayan, sa darating na 2025 midterm election. Ito i-play natin. Goodbye, Barbers. Papalit sa kanya yung asawa niya. Goodbye, Fernandez. Matatalo yan. Matatalo yan ni Hernandez bilang Bulacan na governor, no? Yan yung mga three-termers. At goodbye, Paduano. Kasi third term na yan si Paduano. Kaya naman walang pakialam yan. Okay? Dahil alam na niya na kailangan siya magpahinga ng 3 taon. Samantalang yung mga re-electionista, nako, please la, abante. Ang balita ko, napakalakas na ni Uy. Pero ano ngayon ang laban ni Uy? Tingnan nyo, mga kababayan, na kung gaano kalaki ang problema ni Harry Roque kay Congressman Benny Abante. Ano po, tingnan nyo kung gaano kalaki ang problema ni Roque. Uy, na merong 100 million na pamigay si Abante. Siguro, ang pag-asa na lang ni Uy dyan kay Abante, kung alalahanin ng taong bayan na winaldas ni Abante ang tiwalang binigay sa kanya at ang pondo ng gobyerno sa mga investigasyon na ginamit lamang para apihin ang mga kakampi ni Duterte. Huwag niyo po kakalimutan yan, mga butante ng Maynila. No? Hindi lang po yan kay Abante, pati yung Chua. Nako, nakailang hearing na sa confidential fund na hindi na dapat naman binubusisi dahil ito ay meron ng seal of good approval. Kayo nga, ang tatangan nyo eh. Hindi, mga kababayan, sa totoo lang, sino ba naman yung uto-uto at tanga, mga kababayan, na nag-hearing sa Senado ng PIDEA Leaks pero walang pinuntahan? Wala man lang nakuha ang taong bayan na benepisyo dun sa hearing ng PIDEA Leaks. Eto, mga kababayan, press 1 nga. Press 1 kung sa tingin ninyo may nakuha kayong benepisyo dun sa PIDEA Leaks. Press 1, mga kababayan, kung sa tingin ninyo may nakuha kayong benepisyo. Press 2 kung wala at nagsayang lang ang Senado noong mga panahon na yon ng pera ng taong bayan.
Dahil lamang doon sa 2 butas ng puncher na pinagbasihan. Mas uto-uto at tanga yung gumawa ng ganun. Diba mga kababayan? Alam nyo, sa totoo lang, eto nga yung masakit dito kung sino pa yung katulad ni Congressman Chua, kung sino pa yung katulad ni na Congressman Abante, ni na Congressman Acop, ni na Congressman Dan Fernandez, Congressman Ace Barbers, na talagang ginagampanan lang yung sinumpaan nilang tungkulin kasi nga sila yung representative ng taong bayan, sila pa yung pinapalabas ngayong mali. Samantalang yung si Bato de la Rosa na nagbase sa 2 butas ng puncher, hindi nyo kayang batikusin, hindi nyo kayang i-criticize at ipaintindi sa kanya na bilang isang senador mali ang magbase sa 2 butas ng puncher para masabi mo na authentic yung ebidensya. Di ba mga kababayan? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Unqualified opinion ng COA. So kung anumang kababalaghangang iniisip ni Chua at ng kanyang Committee on Bad Government dyan sa House of Representatives laban kay VP Sara, yan ay guni-guni na lang nila. Yan po ang dahilan ngayon kung bakit ganito ang budget. Para yung mga re-electionistang bugok, gaya ni Chua, Dapat kasi lumabas ka na. Dapat sumuko ka na, Atty. Harry Roque. At ibalik mo sa taong bayan yung kinita mo sa Pogo. Kasi unang-una, Atty. Harry Roque, kung wala ka talagang kasalanan, hindi ka magtatago. Pero bakit ngayon, kung kailan nagtatago ka, saka ka naman malakas ang loob na bumanat kung kailan wala ka na sa Pilipinas? Bakit hindi ka umuwi ng Pilipinas? Harapin mo yung mga inaaligasyon sa'yo sa kakabumanat kung may katotohanan yung mga sinasabi mo. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, nakakatawa nga abogado pa man din siya pero hindi niya kayang depensahan yung kanyang sarili. Nagmamagaling siya mga kababayan pero hindi niya kayang mailusot yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya, hindi niya kayang harapin. Iyan ang problema mga kababayan. Masyadong nagmamagaling si Atty. Harry Roque pero takot humarap sa kanyang mga pananagutan. Sa dami ng inaaligasyon sa kanya mga kababayan, nabanggit din ni Congressman Barbers yung kanyang pangalan na isa sa pinakakasuhan. Pero hindi niya kayang idepensa yon mga kababayan, hindi niya kayang harapin at bagkus nagtatago pa siya ngayon. Diba? Pagpatuloy pa natin. Chua at ni Abante manalo dahil meron na silang 100 million na ayuda na pamumudmod in time for elections. Pero mga kababayan kung kayo'y Katoliko, pakinggan niyo po ang sinabi dati ng ating mga liderato ng ating simbahan. Tanggapin ang pera, lalong-lalo na galing yan sa kaban ng taong bayan. Pero bumoto sang-ayon sa konsyensya. At itigil na natin yung mga nagwawaldas ng pera para sa Kongreso, lalong-lalo na. Ang Kongreso po ang trabaho niyan, tagagawa ng pulisiya para malutas ang problema ng unang-una, walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin. Kakulangan ng trabaho at bababang sweldo. Yan po ang dapat tinututukan nila. Hindi ang pagpupulbos sa mga kalaban sa politika. Hindi para itaguyod ang walang kapanapanalo para maging presidente o maging prime minister. Hindi para itaguyod ang Isipin nyo mga kababayan ito ay papaintindi ko lang sa inyo. Kung pinopolitical persecution, etong sina Duterte mga kababayan, di sana ang ginawa ng administrasyon ni PBBM katulad ng ginawa ni Duterte doon kay Iloilo, kay dating Iloilo Mayor mga kababayan na si Jed Mabelog na pinagbintangan na sangkot sa ipinagbabawal na bato at di sana mga kababayan meron si PBBM na sariling narkoles na kung saan nakalista doon yung mga kaaway niya sa politika. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, hindi ganon yung administrasyon natin ngayon. Kaya sina Duterte nahaharap. Kaya nila hinaharap o kaya sila nahaharap sa ganyang mga klase ng aligasyon kasi may mga biktima na talagang gustong makakuha ng hustisya. Katulad na lamang nung isang mayor na pinagbintangan at inakusahan ng Duterte administration na involved sa ipinagbabawal na bato kahit hindi naman. Diba mga kababayan? Alam niyo sa totoo lang, kung sinasabi, hindi ba sila kinikilabutan, sinasabi nila na sila ay pinupolitika. Pinupolitika sila masyado. Sa dami ng binawian ng buhay nung panahon ng Duterte administration, hindi ba sila nahihiya na sabihin nila na yung pag-iimbestiga sa kanila isang paraan na pinupolitika sila?
Di ba sila nahihiya noon habang may mga pamilya na humihingi ng hustisya dyan? Di ba ipagpatuloy pa natin? Change para maging Marcos forever ang gobyerno. Yan po ang malungkot. Pera natin Abogado ang ka pa man. panggigisa sa atin. Igigisahin nila tayo sa sarili nating mantika. Abogado ka nga, di dapat alam mo kung paano idepensa yung sarili mo kahit ginigisa ka na sa sarili mong mantika. At saka mga kababayan, ito yung alam ko sa isang abogado na magaling at madaldal, dapat hindi ka pumapayag na magisa ka sa sarili mong mantika, lalo na kung alam mo sa sarili mong wala kang ginawang mali. Kaso nga lang ang problema mga kababayan dito kay Roque, hindi natin alam kung abogado ba talaga ito, naging spokesperson ka pa naman, pero hindi niya kayang idepensa yung kanyang sarili kapag ka nagigisa na siya katulad ng sinasabi niya sa sarili niyang mantika. Sa pamamagitan ng mga ayudang yan. At siyempre, 7 billion po, 7 billion ang naging utang nung panahon ni Presidente Duterte ng 6 na taon, meron pang COVID, meron pang Marawi. Pero alam niyo ba itong si Marcos sa 3 taong panunungkulang, 4 billion ng inutang. Wala namang kahit anong abirya gaya ng COVID at ang Marawi na nangyari. So at the rate he's going, Labas yung ebidensya. kung talaga magpo 4 billion na naman siyang utang, 8 billion, wala namang kalamidad na dumaan sa atin na gaya ng COVID na kinailangan mabigay ng ayuda dahil walang hanap buhay ang taong bayan. So hindi pala kalamidad mga kababayan. Hindi pala kalamidad yung mga nagdaan na sunod-sunod na bagyo. Eto mga kababayan, tanong ko lang, hindi ba kalamidad? Hindi ba kalamidad yung sunod-sunod na bagyo na dumaan sa Pilipinas? Na halos ilubog na ang Pilipinas sa matinding pagbaha? Alam niyo, hindi ko alam kung abogado ba talaga itong si Harry Roque. Kasi hindi niya ata alam na kalamidad mga kababayan yung sunod-sunod na bagyo na dumaan dito sa ating bansa na halos ilubog tayo sa napakatinding baha. Diba ipagpatuloy pa natin habang tumatakas etong si Sara papuntang Germany. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Inubos lang pambili ng boto para mga bugok manatili sa pwesto. Papayag ba kayo? Gagamitin ang pondo ng bayan para maghalal ng mga kongresista na isusulong ang impeachment laban kay Vice President Duterte na ang Vice President ang pinakamalaking mandato na nakuha sa kasaysayan ng Pilipinas. Papayag ba kayo? Hindi pwede yung ikatuwiran kasi yung boto. Alam niyo mga kababayan, ito yung isang dahilan kung bakit nagiging tanga yung ibang mga DD-set. Hindi ko naman nila lahat. Yung ibang mga DD-set na nakikinig dito kay Roque at sumusuporta. Kasi ang kanilang basihan para wag daw ma-impeach etong si Sara, yung kanilang yung 32 million or 22 million mga kababayan na boto na nakuha, 32 million na boto na nakuha nitong si Sara noong 2022 national election. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung ngayon natin pag-uusapan yan, wala nang 32 million na butante etong si Sara. Kasi nga, ang marami sa mga bumoto dito kay Sara ay mga Marcos loyalists. Dahil nga, katandem niya etong si PBBM. Natural na isosolid siya ng mga Marcos loyalists. Ang problema kasi mga kababayan, ipagduduldulan nila, ipagpipilitan nila yung 32 million na boto na nakuha nitong si Sara. Wala naman si Sarang 32 million talaga. Kaya lang siya nagkaroon ng 32 million noong 2022 kasi nga sinuportahan siya ng Marcos loyalist. Itatak mo Roque yan sa utak mo. Gagamitin para sabihin ng mga kongresista na nangungurakot ang Vice President, samantalang ang COA na merong tanging kapangyarihan na magdesisyon kung merong kawaldasan ng pera ng taong bayan ay nagsabi walang kawaldasan na nangyari sa paggasta ng budget sa Office of the Vice President. Kaya pala may 73 or 78 million na ipinababalik na disallowance. Yun ba mga kababayan? Yun ba ang walang anomalya sa paggasta ng pera ng taong bayan ng OVP? At saka nung panahon mga kababayan na siya ang sekretary ng DepEd, diba merong 78 or 73 billion na disallowance na ipinababalik? I think hawak ni Sara yung DepEd noong mga panahon na yon. Diba ipagpatuloy pa natin? At saka yung mismong pag-amin ni Gina Acosta mga kababayan, buti na lang umamin si Gina Acosta.
na ibinigay niya ng buo yung pera kay Colonel Lachica. Doon pa lang makikita natin mga kababayan yung pagiging pabaya sa paghawak ng pera ng taong bayan at kung paano hindi maipaliwanag ni Gina Acosta kung paano nilustay at ginastos yung pera. Doon yung makikita na may maanomalya talaga na paggastos ng pera ng mamamayan. Buti na nga lang nagsalita etong si Gina Acosta at buti na lang magaling etong si Congresswoman Luistro at napaamin etong si Gina Acosta na kaya niya ibinigay ng buo kay Colonel Lachica yung pera ng mamamayan ay dahil may basbas ni Sara. Noong 2022. Yan po nakakalungkot. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Pero wag po kayo makakalimot ha. Tanggap lang kayo niyan. Hindi yan galing sa bulsa nila. Forget it. Wag kayong mag-thank you. Dahil ni isang sentimo dyan, hindi galing sa bulsa nila. Pati nga yung mga ayuda na galing sa DSWD, pag may bagyo linalagyan ng pangalan nila. Epal talaga. Ako po ha, Oh, yung mga epal daw. Oh, yung mga epal, tingnan nyo dito sa screen natin yung mga epal ha. Oh, ito yung mga epal, wag nyong iboboto to mga kababayan. Pagdating ng 2025 midterm election kasi ito yung mga epal. Ito pa. Kaya tingnan nyo itong mga epal. Ayan mga kababayan, ito pa yung isang epal. Ito pa yung isa pang epal. Sabi ni Roque, mga epal daw, di ba? O, di tingnan nyo yung mga epal, o. O, ayan. O, tingnan nyo mabuti yung mga epal, wag nyong iboto yan. politiko rin ako. Pero pag ako namigay ng ayuda, hindi galing sa DSWD. Galing sa bulsa ko o galing sa mga kaibigan ko. Never galing sa gobyerno. Dahil kapag galing sa gobyerno yan, Never ka naman namigay ng ayuda eh. Kahit malaki yung kinita mo sa Pogo, never ka naman namigay ng ayuda. Kahit nung spokesperson ka pa ni Digong, hindi ka naman namin nakitang namigay ng ayuda. Ang ginagawa mo lang nung panahon na yon, batikusin ng batikusin at punahin ng punahin yung mga tao na bumabangga at nag-criticize sa gobyerno ni Digong. Yun ang ginagawa mo, pero yung mamigay ng ayuda, galing sa sarili mong bulsa, hindi namin nakita yon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. tanging DSW dapat ang namimigay. Yan kasi yung desisyon sa kaso nga ng Belica na akong tumayong abogado. Bakit ko naman lalabagin yun? Diba? So para nyo ng awa, mga kababayan, gumising na kayo ha. Huwag pa kayong magpakaloko. Itong eleksyon nito, ipapanalo ng mga walang ya sa tongresista natin ang mga ayuda. Tanggap lang po kayo ng tanggap. Galing po yan sa hirap ninyo. Tandaan nyo mga kababayan ha, lalo na yung mga team replay na makakapanood, maging matalino kayo sa pagboto sa darating na 2025. Gagamitin daw ng mga congressman yung mga ayuda. Ano po, kaya wag nyo nang ipapapanalo yung mga congressman na ginagamit yung mga ayuda katulad mga kababayan na itong tupad, gamit na gamit ni Pulong. Ayan, kung makikita nyo mga kababayan, wag nyo na daw ipapapanalo yan, sabi ni Roque. At wag nyo na din mga kababayan ipapapanalo etong katulad ni Bato de la Rosa. Ayan o, nagamit na gamit yung AX ng DSWD para sa pangsarili pong interes. At syempre mga kababayan, wag nyo ding ipapapanalo etong katulad nitong si Bongo na gamit yung AX mga kababayan para sa pangsarili po niyang interes. Eto, kaya kung makikita nyo mga kababayan na andito pa nga yung mukha ni Digong sa baba, di ba? Kaya wag na wag ninyong ibuboto yan sa darating na 2025. Kung hindi, magagalit sa inyo si Roque. Ano po, ipagpatuloy pa natin. At hindi dahil sa kanila. Agree or disagree? Well, sana po meron kayo napulot na karagdagang kaalaman dito sa ating maikling talakayan. Hindi na po ako magtatagal dahil ang relo ko po ay nagsasabing na high blood pressure na naman ako. Ewan ko ba ho, every time ako yung nagsuspokes hour, high blood na ako. So titigil na po ako ngayon. Ha? Pero maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. At syempre, Okay na yan, cut na natin dyan mga kababayan. So at least kahit papaano, naunawaan natin kay Roque mga kababayan na hindi po natin dapat talagang iboto si Bongo, si Bato de la Rosa at etong si Pulong. Kaya yung mga taga Davao City, maging matalino kayo sa darating na 2025 midterm election.
Bye.